Nais ng Office of the Ombudsman na maging bahagi ng budget process para mas maiwasan na magamit ang pondo ng bayan sa korupsyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kailangan ng visibility sa lahat ng bahagi ng budget process lalo na ngayong papasok na ang budget season. From the NEP to the budget briefings, to any insertions, to the BICAM, and finally, as it reaches the GAA. No? So, kailangan or hinihingi po ni Ombudsman na kasali ho ang opisina namin sa budget process para masigurado natin na hindi mauulit yung nangyari dun sa 2025 budget. Ngayong may pondo ng inilaan sa flood control projects para sa susunod na taon na kailangan anya para matugunan ng mga pagbaang nararanasan ng bansa, iginit ni Clavano na hindi dapat mapondohan ng mga flood control projects na hindi naman nakakatulong na masolusyonan ang problema. The Ombudsman has already sent messages to the House leadership to provide us copies of documents, outputs that they may have every budget hearing, and even the NEP. No? We've asked DBM to provide us a copy of the NEP. So every step of the way, and whoever office holds that part of the process, we would want to get in touch with. Maituturing din anya na vulnerable na bahagi ng budget ang program fund. Hintayin ngayon ng Office of the Ombudsman kung anong klaseng mekanismo ang gagawin ng Kongreso pagdating sa budget na kanilang masusing pag-aaralan. Samantala, patuloy pa rin ang pagtutok ng anti-graft body sa issue ng 2025 budget. Ayon kay Clavano, nasa fact-finding investigation ng investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay kay dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Kasama rin sa kanilang tinitingnan ang sinabi ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na Convergence and Special Supports Program kung saan namang infrastructure project ay umano'y walang required na support technical studies. Interesado naman ang Office of the Ombudsman sa umano'y listahan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga proponents ng leadership fund sa Senado at kahalintulad na pondo sa Kamara base sa kanyang isinumiteng judicial affidavit sa Sandigan Bayan 3rd Division. We have taken steps to obtain that affidavit so that we can study the allegations therein further. The negotiations or the talks, discussions with former Secretary Bonoan are still ongoing. The Ombudsman would like to see a very open and voluntary statement on his part without leaving out any details. Ito'y may kaugnayan pa rin sa layo ng anti-graft body na maging state witness si Bonoan. Rod Lagusad, para sa Bayan.